ka namin, nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Bayang umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi. Bayang umawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Habang naghahanda tayo para sa pagdiriwang ng Eukaristiya, alalahanin natin ang ating paging di karapat-dapat dito, lalo na ang ating mga kapabayaang isabuhay, ang mga kautusan ng pagmamahal na panlahat, gaya ng turo ni Kristo. Ipinakilala mo ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nabarito ka upang mapagbalik loob ang lahat ng tao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pinagdarasal mo kami sa kanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesus. Kadakilaan ng Diyos, Ama. Amen. Manalangin tayo. tayo. Ama naming makapangyarihan,
Lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingiling sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang magimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para na ring pagbibigay buhay sa patay.
Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit kayo'y kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang iginamot. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalian ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may ditumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong ika-20 linggo ng sa karaniwang panahon na tayo ay nagsasamba sa ating Panginoon sa loob ng ating pag-aalay ng misa. Ang Panginoon ay may gustong sabihin sa Ebanghelyo. May hiling ang isang hindi taga kababayan
ni Jesus. Stranghero. Ngunit pinaalalahanan siya na si Jesus ay pumunta at isinugo lamang sa mga taong naliligaw ng sambahayan ng Israel. Ang ibig sabihin ni Jesus ay, ako ay sinugo, pinapunta ng aking Ama dito sa mundong ito para sa mga Hudyo, sa mga Israelita. At ikaw ay hindi ka nabibilang doon. Hindi ka kasali doon. Kaya sa unang pakikipag-usapan, talagang hindi nakasali ang babaeng Kananea sa dahilan kung bakit sinugo si Jesus. Pero sa Ebanghelyo ngayon, sa laki ng pananalig ng babaeng Kananeyang yan, sabi nga, oo nga po, hindi kami kasali. Pero kami man ay kahit na ang mga tuta ay nakikikain sa mga mumong nahuhulog sa lamesa ng kanilang Panginoon. Ibig sabihin, kahit hindi kami kasali, meron pa rin kaming karapatan kahit na konting masama sa iyong pagliligtas, Panginoon. At yan ang kahulugan ng Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo, ang kaligtasan ay para sa lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, at ngayon na dahil para sa lahat, sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon tayong mga nakikitang mga ibang relihiyon na gumagawa ng kaparehas natin. Ano? Na parang bagang nagpapahayag na ang kanilang relihiyon at ang ating pagkakatoliko ay pareho lang. Kaya meron tayo sa ating buhay na ito ay meron tayong mga nakikita na gumagawa ng katulad ng ginagawa ng ating mga pari at pero hindi po sila kasama sa ating relihiyon. Iba ang grupo nila. Pinaalalahanan tayo na dahil sa ibang grupong yun ay hindi pareho ang ginagawa nila sa ginagawa ng mga paring Katoliko. Ganon. Kaya makakakita pa rin po tayo sa mga punerarya, halimbawa, o sa mga bahay-bahay na para bagang pari, pero at gumagawa ng tinatawag nating misa. Pero pagkatapos nun ay ang mga simpleng Katoliko ay parang naloloko, ha? At parang nasa sa pareho lang naman yan. Yan kung minsan ang tema ng mga taong iba sa atin. Pareho lang po, mga minamahal kong mga kapatid, ang relihiyon at iba't ibang ang relihiyon ay para sa lahat, pero hindi lahat ng relihiyon. Ang mga iba't ibang tradisyon ng pagsamba sa Diyos ay pareho. Iba ang Romano sa tinatawag natin na halimbawa Brazilian Roman Catholic Church. Ganyan. Tinatawag nila ang kanilang sarili na parang
parehas natin, pero hindi po sila parehas. Pinaalalahanan tayo ng sirkular ng ating mahal na kardinal na mag-ingat sa pagkukumbida sa mga ganoong sa ating mga, hindi lahat ng nagmimisa ay paring Katoliko. At yan. Kaya dahil hindi Katoliko, hindi pareho ang misang yon. Bagamat meron siguro silang karapatan din na magsilbi sa vineyard, sa Panginoon. Ang nagiging problema ay nasisilo ang mga ibang kasama natin at na nag-aakalang parehas ang sa misa nila ang misa natin. Hindi po. At yan ang parang dahilan kung bakit merong paalala sa atin na sa pagkumbida ng mga pari, ay siguraduhin natin, lalong-lalo na sa mga punerarya, lalong-lalo na sa mga taong mga paring kuno na nagmimisa sa mga bahay-bahay, pero kahit na anong oras ay ito ay hindi ho sila kasama natin. Yan po ang ating at gusto kong tinalakay ko ngayon ito dahil nga ngayon sa Ebanghelyo na ang babaeng taga-Kananay ay humihingi ng pabor sa Panginoon. Pero siya ay ibang relihiyon. Ibang kanyang relihiyon. Kaya ang unang sagot ni Jesus, hindi kayo kasali rito. Pero yung sa kanilang pag-uusap, sapagkat ako'y para sa mga Israelita lamang. Hindi ka kasama hindi ka namin kababayan. Ang reliyon ay hindi nalilimitahan sa ating sa bayan o sa ating sa mga ibang tao, kundi para sa lahat. Oo, pero kahit na para sa lahat, hindi lahat ng ginagawa ng mga tinatawag nating o nagpapatawag na pari at gumagawa ng simbahang Katoliko ng ating misa, halimbawa, ay pareho. Mga kapatid sa pananampalataya, mayroong mga pari na hindi po sila na wala silang koneksyon sa ating relihiyon, pero tinatawag nila ang kanilang sariling Old Roman Catholic Church. O kaya sa isang pangalan na talagang malilinlang ang isang ordinaryong Katoliko na oo nga, rin din siguro yan. At pagkatapos siya'y magsisilbi at makikinig ng ganoon. Pero dahil hindi naman siguro nagkamali lang ang atin, siguro ang intensyon ng pagsamba sa Panginoon, ang intensyon niya ay tatanggapin na rin pero nalilin lang po ang ating mga kapwa Katoliko sa ganyan. Kaya ngayon, nagpahayag ng isang circular na maging mapili tayo at hindi lang kahit na sino na tinatawag niyang paring Katoliko ay tinatawag natin at pareho na parang pareho ng ating mga kaparian. Mga minamahal kong mga kapatid,
ito ay panawagan. Ang relihiyon ay para sa lahat. Pero hindi lahat ng relihiyon na tinatawag na grupo ng relihiyon ay pare-pareho. Tanggapin natin ang katotohanan ito. Pero respetuhin natin ang ibang relihiyon. Bigyan natin ng respeto. Pero sana hindi tayo naloloko sa mga na makapag-isip sa ating pag-iisip na pareho lamang ang gawa ng paring Brazilian Catholic Church at ang ating mga paring Roman hindi po. At yan ay paalaala sa atin ngayon ng ating mahal na Arsobispo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tuwi na tayong hinahamong magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. Sa pagtatampok natin sa ganitong pag-ibig na panlahat, bilang inspirasyon ng ating panalangin, dumulog tayo sa Ama na ating lahat. At ating sasabihin, Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang pamilya ng Diyos sa lupa, nawa pahalagahan niya ang lahat ng kultura at maging bukas siya sa pagtanggap ng kanilang tulong sa ikadadalisay at ikasusulong nila sa dakilang kaalaman sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo natin at mga pinuno ng lahat ng relihiyong Kristiyano, nawa maging masunurin sila sa Espiritu Santong namamatnubay sa lahat tungo sa ibayong pagkakaisa ng pananalig at pagkilos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa ating mga pinunong pangpamahalaan at lahat ng nanunungkulan, nawa magpakatapat sila sa kanilang sinumpaang paglilingkod sa lahat ng mamamayan ng walang itinatangi. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa ating mga pamayanan sa parokya at ating mga pamilya, nawa pahalagahan natin ang pakikipag-unawaan sa ating kapwa at pagsikapan nating makatulong sa mga nangangailangan gaya ng halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat, nawa ang dakilang awa ng Panginoon para sa atin ang magtulak sa ating kaawaan, ang ating kapwa sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng mga pusong mapagmahal na tulad ng sa iyo, upang matanggap at mahalin namin ang bawat isa bilang kapatid.
sa kabila ng anumang pagkakaiba-iba nila sa amin. Ikaw na nabubuhay at tagahari ng walang hanggan. Amen. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin. Inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat sa iyong paunlakan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana sa kaitahan.
minsan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na niya ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.
Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, hakayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pamapala ng Diyos. Puspusin nawa ng Panginoon ang inyong mga puso nang walang maliw na pagmamahal sa lahat ng tao. Amen. Na tulad ng sa Kanya. Amen. Gawin niya nawa kayong mapagparaya at maunawain, lalo na sa mga di gasinong pinagpalang di nakapag-aral. Amen. Naway puspusin niya kayo ng maraming tanda ng pagpapahalaga, pakikiisa at pagmamahal saan man kayo naroon. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan ng pagmamahal ni Kristo sa lahat. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag, kanyang pagaling at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon Jesus.